Posibleng ito na yung pinakamalakas na Android gaming phone ngayon dahil sa overclocked version ng Snapdragon 8 Elite. Pag-usapan natin. Okay, so may bagong phone na naman ng Red Magic at ito yung Red Magic 10S Pro. Kung sinusubaybayan mo ang Red Magic, malamang alam mo na rin na naglalabas sila ng S version ng phones nila para sa overclocked flagship chipsets. Bali, mas malakas pang performance kumpara sa ibang mga flagship phones at ito na nga yung entry nila para sa 2025. So ito muna yung box natin at ganun pa rin naman. Meron pa rin tayong case, SIM eject tool, pulang cable at charger. Syempre yung mismong phone andyan din and design-wise, halos kapareho lang din naman ng Red Magic 10 Pro. Boxy na phone pa rin, walang camera bump. Tapos konting design changes lang sa likod pero 3 color options pa rin yung available. Nightfall, dusk, tsaka ito naman yung moonlight variant. Now in terms of upgrades, sabi ko nga kanina, overclock Snapdragon 8 Elite na yung gamit dito. Leading version yung tawag ng Red Magic dyan. So may improvements sa parehong CPU, sa GPU at meron din daw 40% improvement sa NPU AI performance. Kumbaga sa kape, ito yung may double shot ng espresso pero hoping tayo na hindi mag-palpitate yung phone. Yung RAM and storage natin, ganun pa rin. LPDDR5T and UFS 4.1 combo na may mga software upgrades din according to Red Magic. Ang concern ko nga lang, baka mag-init masyado dahil nga overclock. But sinabi rin naman ng Red Magic na in-upgrade din nila yung cooling system dito para nga sabayan yung performance boost na yan. So, susubukan natin to sa 10 games at abangan nyo yan sa full review video. Pagdating naman sa ibang mga specs, same na to sa Red Magic 10 Pro at para sa mga hindi pamilyar, display natin dito ay 6.85-inch AMOLED panel with 144Hz refresh rate, 1.5K resolution, 2000 nits yung peak brightness, touch sampling rate is up to 960Hz, sobrang nipis ng side bezels and true full screen din yan. Nasa ilalim pa rin ng display yung selfie camera, so kung pangit yung selfie mo, pwede mong sisihin yung display. Hindi ikaw. Sa battery naman, malaking capacity rin kumpara sa ibang mga high-end gaming phones ngayon. 7,050 mAh with 80-watt fast charging. Sa gaming features, meron tayong bypass charging, may dedicated game space switch na customizable na rin ngayon, may built-in cooling fan, very responsive na shoulder triggers, RGB lighting, at external display support gamit yung USB Type-C port. So sakaling may projector ka, pwede kang gumawa ng sarili mong mobile esports event sa sala nyo. Most probably yung supportive na tito mo lang yung manonood sa'yo, pero okay lang yan. Ganyan talaga sa umpisa. So again, susubukan ko muna to, maglalaro muna ako ng maraming games at para sa mas detalyadong video, abangan nyo na lang din yung full review.